na yung nangyari. Kahit nung sa Basilan, yung nadali din yung kabats ko. Oh, 2000, ano yun? 2007, test mission ng, ano yun, ng class 166 kay Sir Marshall noon. Ganon din yun. Ganitong kalaki lang na puno. Yan, ganyan kalaki ng puno lang yan, yung kinubira ni Batchingo Bacalso. Nung kasi siya yung na-advance eh. Hinila siya pabalik kay kitang-kita siya kasi nakikita na ng team niya na doon na yung mga bullet drop ng kalaban. Oh, kami na nila Sir Solis dito sa kaliwa. Doon sa ano mismo. Kasi leading estudyante. Kami Sir Solis. Ako ang lead scout. Lead scout ako the time. Sa team, ako ang leading. Sabi ni Sir Solis. Ang team leader ko si Master Balyar, yung nagretiro na. Sabi ni Master Balyar. Sabi ni CO. Huwag mong dikitan ng 25 meters. Mga adjust mo ng 50 to 100. Sabi ko, Master Bal, pwede. Baka singitan tayo. Ngayon, merong trail. Kasi ang vegetation doon, niyog at saka guma. Yan, mga niyugan, guma yan. May trail. Nakatawid lang yung estudyante. So, halos 25 meters lang kami. Ito naman si Master Balia, sabi niya, pahingi ng sigarilyo. Nagsindi na rin ako. Tinignan ko yung sektor ko. Doon ako nakatingin. Anong nangyari? Lumingon talaga ako kay Master Balyar. Tinignan ko pag ganyan ni Master Balyar. Bigla niya binitawan yung sigarilyo niya. Kinuha niya yung baril niya. Sabay putok. Kalaban! Pumutok muna siya bago siya sumigaw ng kalaban. Doon na nag-umpisa. Nag-umpisa ng alauna, natapos ng alas 6 ng gabi. Oo. Umaga pa lang, na-engage na yung SF. Meron na silang casualty na yung radyoman at gunner nila, dalawa. Saan pa? Sa Albarca, dito, Basilan. Test mission yun. Yun. Kung hindi ko yun, dinikitan yun, baka mapalayo kami. Tapos, buti na dumikit. Nakita agad ni Master Balyar, yung kalaban na ginapang pala yung estudyante. Sa likod ng estudyante? Kami man nasa likod. Ang luwa namin, yung trail. Ginagwardyahan namin yun, nakabox kami. Nasingitan kayo? Sisingitan sana kami. Buti na lang, tumawid si Master Balyar doon. Sektor ko man yun doon, yung binaril, yung pinutukan niya. Napalingon ako sa kanya. Kasi nakaganyan, madam, dito mo yung baril ko. Sigarilyo ko. Pag ganyan ko sa kanya, bigla niyang tinapon yung sigarilyo. Dampot isa ng baril, pumutok doon sa sektor ko. Kailangan, putok na. Tuloy-tuloy na. Doon ko na-experience na matapang ang kalaban dahil, alam mo yung bato, pinagbabato kami, akala namin granada, gumulong din kami sa mga niyog na kinukubira namin. Napaganyan din kami, nagliliparan ang bato. Totoo, bato talaga. Kaya sabi ko kay Karkwiba, ganiro pa si Karkwiba noon. Si Karkwiba, yung driver na-engage din kami sa Bikilar. Ganir, yun sa team ko. Wag. Sigaw na rin yung kalaban? Sigaw na sila. Sigaw na sila ng sigaw. Wala na, nakabox na. Yun pala, gate na pala ng in-eye doon. Yun occupy na estudyante. Wagwagan na rin sila doon. Wagwagan dito, wagwagan dito. Kahit sa ang ikot nila, hindi sila makapasok. Iniiwasan na rin nila yung dito sa southeast. Southwest. Kasi southwest. Sa southwest nandoon yung naka-stronghold yung SF doon. Siguro nasa 200 meters lang mula sa encounter site din namin. Kaya tinawagan, kasi nagtaka kami, bakit yung bala, ito yung niyog, dyan na pumapatak ba sa taas? Mga 2 pa lang sa inanuhan namin. Sabi ko, sir, di ba yung isip dyan, bakit pumutok sila? Huwag sila maputok. Huwag mo na. Hindi, pagka mga 5:30 na, kumalma na. Ito na ngayon, kailangan nang mag-consolidate yung kami at saka SF. Sabi ni Sir Solis, volunteer, sino ang magsundo sa SF? Volunteer man si Sir Pagdato, PL, Sir Pagdato. Volunteer si Master Balyar. Siyempre, ako lead scout, volunteer na rin ako. Ang guide ko si Untulan. Volunteer, 4 kami, pumasok sa 4 lang kami. Hindi man namin, makalimutan man natin yung password sa UPOR, di ba? Ginagawa ko, hindi ko, password. Ba't makapasok dyan? Gutwangan. Ano yung password tayo, sir? Sirapax,
Ranger Sirapax, Musang Sirapax, Musang Sirapax. Oh, ganyan ba? Oh. Yun ang running password na ginawa namin. Buti na ano din sila. Pero nakaganyan na sila lahat sa amin, oh. Kasi pinasok. Pero pala, may contact na sila sir at saka yung CEO ng ano. May apat na may pinadala dyan. Oo. Pero yun nga, pagdating sa Papa Whiskey, challenge password, ganyan. Hirap yun. Hirap yun. Eh, panilim na. Hila agad. Prepare. Dikit. Sir, link up. Link up namin. Parang pick up in body ang nangyari eh. Parang yung gano'n na. Mabilisan ang link up. Then move. Pagdating namin sa Patay na Ilog, kasi yun yung naghati doon sa kung anong boundary yung sa Kabali. Yun, at saka doon sa detachment ng Marines. Hindi sila bumababa. Ayaw nilang pumasok. Doon lang talaga sila kasi yun lang din yung order nila. So ito na naman, running password na naman. Lead scout ako. Sigaw na ako ng sigaw. Pag alam ko, narinig ko na yung tunog ng bakal nila eh. Ganyan ba? Tapos yung pula ng parang ng guns nila na may parang laser light. Kaya doon pa lang pag dito yung wala nang Patay na Ilog yun eh. Pag angat, siyempre dala ko ako ang lead scout. Sigaw na ako. Para marinig kasi tumutunog yung hindi na pinatay yung sasakyan eh. Ang lakas talaga ng sigaw ko. Pante, Ranger. Sigaw talaga ako. Sinabi ko na. Hanggang nagtap. Bahala kang tap dyan. Dinikitan ko na, dinala ko na talaga. Dinikit ko na talaga kasi yung kabat ko, si Bacalso, naghihingalo. Paano siya natamaan? Ganito kalaki yung puno. Ganun lang. Yan, ganyan. Ganito. Wala mang tumama sa kanya. Yung bullet trap, nakikita kasi ng tupan pumapatak doon. Nung hinila, balik ka dito kay ikaw na yung nakapokus yung sa'yo. Pag ganyan niya, nahagip dito. Yung pabalik na siya dito, di ba? Kaya na-advance siya eh. Nahagip. Dito. Buko-buko ba? Dito. Basag yung niya, yung anting-anting niya. Na yung tawag nito, yung medalya at yun sa kanya, yung niyog. Wala mang tama pero bigla kusang nabasag. Ano ba sa ulas pa siya? Hindi. Umaga pa lang yung engage yung yan sila Master Bilgana, sila yung sniper. Nung nagbang alas 6, naupihan na ng mga sniper yung dalawa. Sabi na monitor ko man kayo magkatabi man kami ni Master ni Master Balyars. Ang sabi ng sniper, mamonitor mo yung radyo nila. Yung may dalawa na mga nakatutre at saka naka-importin. Di pagbang, biglang nawala. Siguro nagdapa doon. Pagkatapos ng bang, putok sa kanan namin, nasa kanan namin eh. Sektor ng kanan, nandun yung SFA sa baba. Paakyat pa lang sila sa Patay na, sabi ko sa'yo, Patay na Ilog na yun. Paakyat pa lang sila. Kami sa taas na kami eh. Kasi hindi kami dumaan doon talaga. Sumunod talaga kami sa axis. Doon sila. Silang unang na-engage dito. Sa kanan namin. Mga bandang alauna. Wag-wag din kami dito. Yun nga, yung tumawid si wag-wag din kami. Wag-wagan din. Yung pangyayari na that time naman lead scout ako. Tapos nagbabato yung kalaban. Bato nga! Ay, totoo. Sila mas na dati, kasama ko yan. Bato, kita mo. Nagtapo ng bato. Bato nga! Akala namin granada, gating gulong, kaya lagapak mo yung bato. Sabi ko, dikit lang ito, nandyan lang yan, malapit lang yan. Karkweba. Yung 60 ni Karkweba, kumanta na. Yung mga haguno yan, putol-putol yan. Nabawasan tuloy yung vegetation namin. Kinangawalis naman sa 60 ni Karkweba. Hindi na rin nakalapit. Umikot yung kalaban naman. Doon naman sila napunta sa estudyante. Estudyante nagigil din. Yung 166. Wagwagan na naman sila doon. Pero may ulit na kayo. Wala pa. Si Bacalso wala pa. Hindi pa natama. Late na yun. Oo, late na. Hindi yun siya on the spot ng hindi. Late na. Kasi bigla man kasi siyang nag-change position. Kasi sniper kasi yun. Yung kabats ko, si Lit Bacalso. Yung rifle niya, yung M635, yung niya eh. Na may scope. Nanunungkit din siya. Kasi yung kalaban, yung mga punong kay Mito, nandoon din, tumatalon.
Oo. Nandun sa mga puno. Yun ang sinusungkit din ni Bacalso. Yun ang magandang posisyon na mahagip ng scope niya yung mga nasa puno-puno. Kasi kung babaan pa niya, hindi niya makita. Parang nakanina. Siyempre, sniper, alam ng sniper kung saan siya mag-hide site. Kung paano na i-counter yung putok ng kalaban. Nung hindi siya umalis, hindi mo siya natamaan talaga. Nakikita lang ng tropa na doon pumapatak sa gilid niya yung mga bullet drop ng kalaban. Siguro, narinig na niya na tinawag na siya. Pag ganyan niya, hagip. Mas maganda pa ngayon hindi siya umalis doon. Pero yun na nga eh. Sumusunod man tayo sa mga instruction. Tsaka, vulnerable kasi din talaga siya doon. Kasi doon na nga, nakikita na nga yung mga patak doon. So, kailangan niyang umalis doon. Kaso nga lang, nahagip. Yun. Yun yung pinaka, yung pangatlo, yung regarding dito, sinishare ko lang din Cisco. Yun, back down communication. Pero hindi ka mawala, matatrack ka. Kasi, pag may naman, makabato ka naman ng Group Charlie pagka may signal ang cellphone. Kaya sinusundan namin yun. Yun, bago lang na yung kwento. Kasi nag-rescue kami sa 46 IB noon. Isang estudyante natin dito noon, yun si Canonigo. Isa yun sa na-reinforce natin noon. Namin doon sa Pantukan. That time. Yun. Tapos, yung support ko kay CO kasi nung pagbaba, yan kami ni Pagkalis sila CO, buti na lang nakaalis na sila. Nasagi ni De La Cruz yung wire. Nasagi. Bagong graduate sa Ranger si Parumpong noon. Si Parumpong ang nag-diffuse. Kalaki ng IED. Kalaki ng IED. Sabi ko, sir, hingi ako ng instruction, sir, dadalhin ba natin sa brigade ito o ibaon na natin, kunin ko lang yung Group Charlie. Binaon ko. Teka lang. Ang sarap isabotage ba? Pero sumunod lang tayo. Sige, dito ko nilagay. Ito hindi talaga ito daanan ng trupa. Nilagay ko talaga sa alam, Ranger tayo eh. Sa alam ko na hindi talaga ito dadaanan ng trupa. Oo, sinacrifice talaga namin yung terrain na yun na alam namin na hindi ito daanan ng trupa. Binaon. Wala naman siyang tapos itinaob namin. Di ba directional yung nila? Directional yung putok nila. Kaya kung saan yung direction, doon namin tinusok doon para pag sasabog yun doon sa baba lahat. Diskarte yung utak Ranger kung makulit yung utak mo ba. Uy, ito, directional ito eh. In direction niya pababa. Para kung sasabog man doon. Yun dito, igniter lang yan eh. Blast lang yan eh. Ayun. Tapos kinuha ko yung Group Charlie. Para pag naghingi sila, saan mo binaon? Ito, Group Charlie, nandyan. Tintigit. Tapos sabi ko kay Sir Bawat, Sir, may nakapuyan kaming naka-yellow at nakapula. Papunta dyan sa direction yan, naka-civilian. Ganyan yung support namin. Paalis siya, choke point, hiwalay kami. May nag-observe ako, ibabato ko sa kanila. Ganun kami, palitan kami na-observe nila kami at may na-observe, batuhan lang kami ng informasyon. Yun. Pero yung time na na-back down yung communication, doon sa Buringot, doon sa area nila, ang brigade commander pa noon, si Sir Alberto, Sir Gawido yung nasa S3. Chopper yun yung umpisa nung, kasi nag-clearing operation dahil yun nangyari sa 46 IB na ni-rescue namin. Nag-reinforce kami. Yung kasama namin doon, si Sir Sanchez, si Sir Bawat. Pinakamasayang araw kapag team building namin sa Ford Company. Masayang araw. Sa tropa, yung team building na meron kaming agenda pag nagpe-team building kami. Una, team leader. Bigay mo na yan. Magsasalita mo na si team leader kung anong pwede pang magandang gawin sa team para mag-i-improve ito. Ang ginagawa kasi nung si Sir, may ginawa si Sir Durante nung siya yung battalion commander sa amin. Ang ginagawa niya, after operation, baba, EER. Pagkatapos ng EER, ulit yan? Training yan. Firefight ulit yan. Training. After training, firefight, 2 days, 3 days. Team building. Team building na yan. Nakasama ko pala noon sila, Sir, ang XO namin noon, si Sir, tapos PL namin si Sir Sanchez, si Sir Eriberi, at saka si Sir Lacson. Noong time na yun, doon kami. Team building.
Pag team, buong platoon, pero bawat team leader, hawakan nila lang yung team nila, may agenda. Pag-usapan, ito yung pag-usapan. Need to improve, ito ang kailangan i-improve. Pagkatapos niyan, ayan, doon na, mga section, platoon din, platoon leader. Pagkatapos niyan, doon na. Masaya, kasi pamilya talaga. Pamilya ang treatment. Pamilya ang treatment talaga. Yan ang maganda ang port company talaga. Kasi ang mga enlisted doon, nagkakaisa talaga. Nagkakaisa talaga. Pero ang pinakamalungkot. Sa regarding sa trupa, Nung nasa field ka pa. yung nasa, yung malungkot, yung part ng Muslim lang ako, masaya ako sa trupa eh. Pag magkasama ang trupa. Yung lang, siguro yung sa hulo kami, nakaramdam kami lahat ng lungkot nun. Kasi nung sa hulo, sa panahon ni Sir Yugyug noon, that time, siyempre, ito yung briefing. 2 weeks lang tayo doon. Ang 2 weeks naging 2 years. Siyempre, wala talaga, wala kaming halos, pahinga. Dahil, yung unang pasok pa lang namin noon, malungkot dahil sabi ng mga natin, na naakyat na daw nila, na star na daw nila ng mga trail dyan lahat. And then, to find out, pagdating namin doon, ni tracking, wala. Yun yung time na may na-captured kami. Tapos yun nga, ang leading is yung PIP company. Yun doon nadali si yung time na nadali si 2006 yun. Sa Sinumaan, si Lit Victor at saka si Lit Embalsado. Kasama pa namin noon si Sir Barilla noon ng operation na yun. Kasi, yun nga. Ganun talaga. Ako kasi malungkot talaga ako pag mga ganyan. Kahit, doon, yun talaga. Tutulo talaga ang luha ko niyan. Kasi, syempre, trupa yan eh. Malungkot talaga. Yun ang mga pinakamalungkot na mga pangyayari na nasan. Sa trupa, lalo pag operation talaga, marami. Tapos yung yung sa 18 company ako noon, although hindi din namin yun kasi yun si Lit Bianing, 2002. Lit Bianing at saka si Lit Busid noon that time yung nangyari. Sa Sinumaan ba rin? 2000, private naman ako noon. Yun. Tapos noong 2006, lead scout na ako noon. Lead scout na ako noon. Kami yung makapabats, panglauntulan. Kami yung mga lead scout that time. Yun yung mga pinakamalungkot kapag during encounter, may marinig ka kaagad na ganito, yung pag-alala mo, ang papalit biglang parang yung utak mo ba na gigil ka na parang agad. Yung ganun. Na, tapos, pero kailangan mong kontrolin kasi may team leader ka. Kailangan mong kontrolin kasi may officer na nagkukontrol sa atin. Hindi pwedeng magsariling command tayo. Although nandoon na yung gigil mo, pero kinakailangan pa rin ng control ng mga leader natin. Nung nagplatong ako, nakikita ko pa rin yun kahit sa mga team. Pag gumagalaw yan, meron pa rin ako nakikita na meron talaga mga gigil. Mga gigil na kung hindi mo kukontrolin, baka mapapahamak ba. Kailangan ng control para madominate mo yung una talaga, control and dominate sa tropa and then seize, then destroy. Yung mga ganun. Pero pinong-pino yan. Kinakailangan ang tinitingnan na natin is advantage para sa atin para effective lahat ng actions natin during execution, every execution. Kaya, minsan kasi kung ikaw nga, kagaya, kinakailangan you will always set an example for din. Kasi kung hindi, maaaring pilit-pilit. Pero pag nandyan na yung, lalabas na yung aura mo na ranger, ka talaga, yan na. Hindi na yan. Control mo sa sarili mo para maipakita mo. Minsan, ginagawa ko talaga yan. Hindi ko gagawin ito. Pilit ito. Ipakita mo. Ipakita mo. You will always set an example for them. Mamagnet yan. Higop yan. Sumusunod yan. Susunod at susunod yan. Sabi ko nga, what's the use of your rifle kung hindi mo gamitin? Kung isuksok mo na. Dito din, yan yung lagi kong iniremind sa mga estudyante. Okay, as a instructor ka naman, ano yung pinaka-fulfillment? Being an instructor, ang Proud ka ba na naging isang instructor ka from yung transition doon, o yung adjustment? Kasi train as we fight palagi. Yeah. Anyway, yun nga.
Ako, mentor ka dito? noong una dito, nag-adjust pa ako kasi syempre wala pa akong hawak na mga subject. O, pagdating dito, kinakailangan, orient ka muna. I-orient ka paano ka magiging opor. I-orient ka paano ka magiging lean and fire or yung walker o ikaw yung evaluator. Kinakailangan daanan mo yun. Na-fulfill ko naman lahat yun kasi lahat naman ay nagawa naman ng maayos. And then dumating yung punto na yun, napunta akong UTB. Member ako. So, ang ginagawa ng UTB member, nagre-recon ka. Which is familiar natin ang terrain kasi sanay tayo sa field na naglalaro sa bundok. Yan. Every time na may mga kasama akong recycle during recon, in-orient ko yan sila. Magtanong man yan. Magtanong yung estudyante, di ba? Yung recycle yun. Volunteer na sasama mag-recon. Master, anong hill yan? Ganyan ang style nila approach Ang sabi ko, may mapa ka ba? Meron man sir. Sige, i-orient mo sa north. Okay. Naka-orient na, Tingnan mo dyan. Naka-orient na. Yan. Tingin mo dito, ilang meters yan? Nasa 5 click yan, master. Tingnan mo, bilangin mo, 1, 2, 3, 4, 5. Anong nakikita mo sa contour line yan? At yung silhouette ng hill na tinuturo mo, pareho ba? Sabi niya. Sukatin mo. Anong distance, anong degree yan? Iano mo, guhitan mo. Saan tayo ngayon? Nandito sa, master, ridgeline. Anong method of locating point ang gamitin mo? Sabi niya, mag-resection. Bakit kailangan mo bang mag-resection? Meron namang linear terrain. Pag may linear terrain, pwede ka namang mag-modified resection. Sige, guhitan mo. So, therefore, initially, dito tayo. At yung sinasabi mo, ano yan, nandyan sa mapa, yung sinasabi mong bundok na yan, ay, ito pala yung 586. Hill po. Ganyan. Ganyan ako magbigay ng idea sa kanila. Hindi ako direct na magbigay na, yan, Hill 586 yan. Hindi. Wala silang matutunan dun. Ang ginagawa ko, kunin mo yung mapa, kunin mo yung compass, orient mo sa north, tapos hanapin mo yan sa mapa, yung silhouette ng hill na sinasabi mo. Ganon yun. So, doon pa lang, nag-umpisa na ako magme-mentor sa kanila. Pero wala pa akong hinahawakang subject. Yung tinuturo ko sa kanila is experience ko yun sa field nung nag-lead scout ako. Kasi ganun din ako noon. Team leader, ano kayang hill yan? Ayan sila Master Balyar. Tingnan mo dito sa mapa. Sila Master Balyar, hindi yan madamot, ibigay. Kasi team leader, yun may hawak ng mapa. Doon ako natuto. Lalong na-enhance ko yung nung nag-lead scout ako. Sabi nga ni Sarit Saludis, ako 5 years ako nag-lead scout sa sa field, sabi niya. Maximum yan pag ranger unit ka. Sabi ko, pabiro ko rin sabi sa kanya dito, kausap namin yung estudyante. Pabiro kong sabi kay Sir Saludis, yung nagretiro na. Sabi ko, minimum lang sa akin yung 5 years dahil 7 years ako. Isipin mo, private ako, private. Biniro-biro ako nila. Ito, Master Gomez noon, sila Master Vergara. Yung time kasi na yun, ako lang yung may hawak ng M16 ba? Nagtaka ako, buong team kami, puro M14. Kung ba't nagkaganito to? Wala na akong pinalid scout, pero hindi pa ako ranger noon. Dito sa Palimbang, alam mo yung Palimbang, Sultan Kudarat, yung pupunta kaming yung tawag nito, Lixibo, boundary. Yan. Ang nangyari kasi bumalik yung malaria ko. Ay, hindi pala. Ano na yun? Dahan-dahan ko nang nakarecover pala. Hindi na nila ako pinadala. 60 gunner, nag-60 gunner na ako noon. Kasi nga sa Hulo, 2 weeks na ako nagdala ng importin, 16 ako hanggang pagdating sa Palimbang. Ngayon, kasi nakulong kami sa barko ilang linggo yun, galing kaming Hulo. Operate kami, bumalik yung malaria ko. So, hindi na ako pinahawak ng 60. So, ang pinadala sa akin, M16 na. Siyempre, detachment doon sa Palimbang, Ranger, 2nd Battalion, 18 Company. Magkasama sa 2nd Battalion noon, 18, 9, at saka 11. Nung nag-repressure ang 9, 2nd Company. Tama. Di, 2nd, tapos nung repressure ang 2nd, 9 Company. Ayan. Yun, nagpapatrol kami.
Sino mag-lead scout? Sabi ni Master Garcia, yung sniper. Puro man tayo important. Ako man yung private na dating 60 gunner. Ako ang may dalang F-16. Ako ang nag-lead scout. O private, non-ranger pa ako noon. Pero ang kagandahan, minimentor nila ako. Minimentor nila ako. Yung guide ko, ganyanin ka talaga. Oh. Wag ganyan. Pagka mag-scan ka ng baril mo sa ganitong kurbada, dito ka. Wag mong i-expose ang katawan. Okay ni, may matutunan ako nito. Ayun, kagandahan ng mga senior ko noon dahil nagmi-mentor sa akin talaga. Oo. Yung mga 7-7, 7-8 yun, ma-mentor yun sila sa akin. 7-9. Oo. Sa 18 company noon. Ano yung pinaka-skill mo, Master, na tinuturo mo ngayon as ganito? Skills. Or Ang skills kasi, nadidevelop yan tuwing practice. Kailangan mo i-practice hanggang ma-muscle memory mo ito. Pag nagiging muscle memory mo na ito, flexible ka na. Yun bang kung anong iniisip mo, sinusunod ni katawan, muscle memory. So, magiging skill mo yun. Ngayon, mga mostly na sa urban operation, yan, sa UCT, Urban Combat Training. Tapos, Ranger Subject. Second phase, hawak na namin yung second phase. Planning and execution sa amin na yan. Kami ang mag-recon, kami ang magpapalaro sa estudyante. Sa amin na yan. Target, kami na yung gumawa ng overlay. Sa amin na yan. Papakita lang namin sa officer, sir, ito yung overlay natin. Ito yung box na paglaruan ng estudyante. From day, D+1, D+2 hanggang matapos yung 5 days. years ka na kasi. Dumating ako dito 2016 pero nag-start ako na mag-lecture sa kanila is ng mga subjects sa second phase 2020 na. 2020. So yung 4 years na yan, more on OCT, O4, yan. Ano yung parang ultimate fulfillment lang din sa sarili natin bilang isang instructor? Ang pinaka-goal ko, nakaangkla naman yung intent ko, goal ko para sa school at saka sa estudyante is yung ang contribution ko dito is makapag-share ako at saka makapag-impart, makapag-transfer ng knowledge, skill, capability, and even our attitude bilang isang instructor na may transfer natin sa mga learners natin, lalo pag sa mga regular. Lalong-lalo na itong mga stroke or ngayon LDC. Kinakailangan kasi alam naman natin na lahat ng subject it has a lot of instructions. Full of instructions yan. Subject na yan ay full of instruction. And that's instruction na kailangan natin may transfer sa kanila. And what are those? Knowledge, skill, capability, and even the attitude of the instructor, pwede natin i-transfer sa kanila. For them to adapt, practice, para ma-muscle memory nila ito. At magagamit nila, pagbalik nila sa unit nila, magamit nila ito. Silang magbe-benefits, makapag-share din sila at saka makapag-impart doon sa mga non-ranger na maturuan, makapagturo din sila doon. Meron ding ma-absorb, may ma-adapt din yung unit nila regarding sa training natin dito. Which is, na-evaluate natin sila through dalawang phase, yung combat maneuver at saka test mission. Yun yung pinaka-evaluation sa kanila. Pero sa lahat ng classes, o sugat yung dumaan sa inyo, napakarami na yan. Ano yung hindi mo magaling? Nung naging supply sergeant ako sa SR class 200, kasi lagi akong nagbibiro, may team kasi minsan ang dila ko eh. Lagi akong nagbibiro sa kanila na, nandito kayo para matuto. Kinakailangan pukusan nyo yan. Yakapin na natin ang profesyon natin, na ito talaga yung profesyon natin. Pumunta kayo dito para mag-ranger, para humaba ang buhay nyo sa paninerbisyo. Ngayon, nandito kayo focus. Why? Because we are preparing for a big war. Yung pabiro ko na yun, nangyari. Kasi 2 weeks lang kaming nag-test mission sa Hulo. Bigla kaming nalipat sa Marawi. Alam mo yung class 200? Supply sergeant ako noon. Sa class na yan. Yung sa Marawi Siege. Kasi dito pa lang sa training, lagi ko binabanggit, ikaw, ayusin mo, i-improve mo yan. Mag-improve ka. Kayo. Dahil we are preparing for a big war. Pabiro ko yung mga ganyan ba? Ngayon, ito namang mga, estudyante minsan, parang, prepare for a big war, ganyan-ganyan ba? Sabi ko, kayo, kung ayaw niyong maniwala. Sabi ko nga sa inyo,
Kaya nga tayo nagtitraining dahil nagpe-prepare tayo, di ba? Piniprepare natin ang sarili natin. Kaya seryosohin nyo ito. Nangyari ngayon yung bigla na lang kaming inilipat doon sa Marawi. Ayan na. Anong naging ano nila? Grabe si Master. Maitim ang deal. Nangyayari tuloy. Kaya ako ngayon, hindi na ako magbiro-biro minsan. Pero sa totoo lang, ewan ko din ba bakit nangyayari. Hindi ko rin alam. Pero minsan kasi nakakaramdam din kasi ako. Kahit nung nasa field pa ako, wala ano. Ang ano ko talaga, meron akong anting-anting talaga. Ano yun, instrument. Mga ano man lang yun. Yung, pag ako kasi, mahilig akong kolektor ko eh. Kaya may nakita ko, parang kakaiba ito. Kolektahin ko yan. Parang kakaiba ito. Tapos, hindi man ako nanghingi. May bigla na lang taon. Minsan, hindi ko kakila. Sir, Brad, baka makatulong ito sa'yo. Itago mo lang. Yung mga ganyan, kinukulik ko yan. Pero kusang mawawala din. Kusang mawawala din sa akin. Lalo pagka, alam mo naman tayo, biglaan na ano man yan, hindi natin banggitin, pero, oo. Itong sa Class 100, sabi ko nga, ano ka doon, magpauso ka, magpalina ka. Friday, ganyan. Tayo sa atin, alam naman natin, sa unit natin, marami talagang naniniwala. Ako naniniwala din ako. Pero ito lang, ito honestly, lahat ng engagement, yan sa 18 at saka 4th company nung nandoon ako. Salmo 91, 28, 25 lang yan. Lagi ko nga. Hindi ko memorize yan pero magtaka na lang ako pag nag-umpisa na kasi kung magsalita, kahit nagputukan. Binabigkas ko yan. Kahit nagputukan. Oo, kahit nagputukan, binibigkas ko talaga yan. Hindi ko memorize yan. Baliktad yan. Pero binibigkas ko pa rin. Kahit hindi siya in any order, basta mabigkas ko lang. Ewan ko, bigla na lang din, kasi nakasanayan ko na ba? Parang pusa na siya. Muscle memory na rin. Parang ganun, pero parang may nag-ano sa'yo eh. Kaya nga kapag minsan, alam mo ko, yung expression ko na putig tiil, kasi hindi man yan balikas. Putig tiil, ano ba yung putig tiil? Puti yung paa, itim ang tahid, yung expression na ganyan. Kaysa yung banggitin mo yung word na, di ba? Oo. Kaya ginawa ko, putig tiil. Word expression siya, pero hindi ka nang mura ng tao. Kaysa yung nasa enkwentro, ganyan, na matamaan ka talaga. Matamaan ka talaga. Oo. Bawal talaga yan. Yung magmura tayo. Kaya ang ginawa kong expression, putig, tiil. Yung gano'n. Sa'yo pala yan. Sa akin yan? Oo. Putig, tiil. Hindi man nabalikas. Manok man na siya, God. Manok na putig tiil, itom og tahod. Luksaan man na, God. O, di ba? Sa pagsiservisyo pala yan. Tagal ka na rin sa servisyo. Ang dami mo nang na-contribute, ang dami mo nang pinatunayan. Dahil sa team. Kung may mensahe ka sa ating mga kababayan na lang, kabataan Pilipino, mga kabataan, ano yung message? Para sa kabataan natin na inspired na sumali sa ano natin, sa hukbo natin, sa samahan natin. Kailangan lang nila yung pagpupursige. Iwasan nila yung umiwas sila. Sa family pa lang nila dapat. Kailangan marunong na silang sumunod sa mga magulang nila. Kasi yung malaking bagay na yan na pagdating dito, pag nag-apply ka, kung makapasok ka, marunong ka talagang sumunod. Nag-start kasi ang education sa bahay. Ngayon, pagdating dito sa loob, ibang level of education naman yung i-absorb nila. So, para sa kanila, actually, sa totoo lang, marami ang aspirant ngayon na na-observe ko na gustong sumali sa hukbong katiyan, sa armed forces. Marami talaga. Lumulubo ngayon dahil nakikita na nila yung nakikita nila yung kagandahan ng ng organisasyon natin. Na-observe na nila yan. So ang may advice ko lang na
ipagpatuloy lang nila yung nais nilang ma-achieve sa buhay nila. Kung ang destiny nila ay itong pumasok sa serbisyo, focus sila doon. Huwag silang panghinaan ng loob. Kasi hindi naman lahat ay lahat naman kasi tayo meron tayong screening, di ba? Meron tayong screening. Huwag silang panghinaan ng loob na kung hindi siya ngayon madala, meron pang meron pang next. Meron pang next. Huwag silang panghinaan. I-maintain lang nila yung mental health nila, at saka yung physical health. Maintain mental and physical health para makapasok sila sa panunundalo. And focus. Yakapin nila yung destiny nila, yung choice. Destiny is a choice eh. Destiny, ito yung gusto mong marating sa buhay. Yan yung destiny. Destiny kasi it is not something that you want to wait for. Hindi ito yung hinihintay mo. Destiny, it is something that you want to achieve. Ito yung choice na gusto mong marating sa buhay. Ito yung pangarap mo na gusto mong ma-achieve. So, kung yun na yun, then yakapin niya yun. Destiny niya na yun. And then mindset. Then, with the guidance of Almighty God, magdasal ka. Kasi nga, may kasabihan tayo, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, kailangan natin pagtrabahuan ito. Kasi kung hindi natin pagtrabahuan ito, sikap at tiyaga, wala tayong marating. Kailangan sipag at tiyaga sa pag-apply kung gusto nating maging sundalo. Yun lang ang maano ko sa mga kabataan natin. Kung gusto nyo, pagigihan nyo, pagsikapan nyo, maintain mental and physical health para maging qualified tayo. Yun lang. Yun lang sa akin, Master. So far naman, good na ako at may naghihintay din na lecture mamaya yung LDC. Magli-lecture din ako mamaya. Kanina katatapos ko lang kasi nag-personal necessity katatapos dahil galing pa akong nag-lecture sa LDC kanina. Yun lang sa akin, Master. Thank you rin sa effort na nandito ka para makapag-share at saka makapag-impart din ako regarding sa nagiging trabaho ko or naging karanasan ko nung sa panahong nasa field ako sa dalawang kumpanya na nasamahan ko. Yan, dalawa lang. So 15 years, yung kumpanya na yon, malaking pasasalamat ko sa kanila dahil yung mga mentor ko doon, ng mga senior ko, magagaling silang magdala. Yun lang sa akin.